Update tayo sa working visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika na layong isulong ang iba't ibang interes ng Pilipinas. Mula sa New York City, may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph. Rafi, nakikipag-ugnayan ng araw sa Department of Energy para sa ang DOE sa Kongreso para mapabilis yung hinihinging emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos para mabawasan yung excise tax sa langis dahil sa malakihang dagdag na presyo dulot ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay inatasan na rin ng Pangulo ang DSWD para alamin yung mga karampatang ayuda na maaaring ibigay sa ating mga kababayan. Narito sa New York sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos at ilang miyembro ng kanyang gabinete para sa talumpati ng Pangulo sa harap ng special plenary session ng United Nations para ikampanya ang Pilipinas na makakuha ng isang non-permanent seat sa UN Security Council para sa taon 2027 hanggang 2028, Rafi. Joseph, matagal na nating target na magkaroon ng non-permanent seat sa UN Security Council. Ano bang advantage ng pagiging non-permanent seat nitong UNSC? Sorry, Rafi, alam mo naman, New York medyo maingay. Pakiulit ng tanong. Nasa sa Central Square ka yata, Joseph. Ano yung magiging advantage ba pag naging permanent seat sa UN Security Council? Matagal na nating target ito eh. At maraming beses na rin naman na naging miyembro tayo, non-permanent member. Pero sa pagkakataong ito, tamang panahon daw ito ayon sa ating gobyerno, ayon din sa ating embahada rito sa New York, dahil sa nangyayari sa bansa, yung Middle East at syempre yung issue sa South China Sea. Kapag nagkaroon tayo, naging miyembro tayo ng UN Security Council, magkakaroon tayo ng boses dahil bumoboto yung mga miyembro sa ilang mga aksyon ng United Nations. Halimbawa, yung pagsasanction sa mga bansa o kahit yung paggamit ng puwersa or force sa ilang mga pagkakataon. So, kumbaga, maliit na bansa man ng Pilipinas kumpara sa ibang malalaking bansa, at least may boses tayo na kung kinakailangan na magpasa ng resolusyon ng United Nations sa mga issue, Rafi. Joseph, may nabanggit na ba ang Pangulo kung anong ilalatag niya kapag pinag-usapan itong issue sa Middle East? Anong posisyon ng Pilipinas dito? Sabi ng kanyang pahayag, at ang ineko naman ito ni Philippine Ambassador to the US na the President will call for restraint, dialogue, at respect for rule of law. So ang sabi ni Ambassador Romualdez ay mananawagan ng Pangulo ng peaceful settlement nitong issue sa Middle East. Kasi nga, kahit medyo malayo geographically yung gera sa Middle East, ay medyo ramdaman natin yung epekto niyan. Lalo na doon sa ating mga pangunahing produkto tulad ng mga produktong petrolyo na umaaray na, lalo yung ating mga kababayan. Dahil yan yung epekto ng nangyayaring gera sa Middle East. Ang gustong ibigay ng Pangulo ay perspective ng isang bansang katulad ng Pilipinas na malayo man yung gera pero yung nagre-reverberate, kumbaga, nararamdaman kung ano yung nangyayari sa kanila doon, Rafi. Nabanggit ba, Joseph, ng ambassador kung merong concern doon sa sensitivity ni US President Donald Trump pagdating sa isyung ito? Sa mga pagkakataon na na-ambush namin, na-interview namin itong si Ambassador Romualdez, ay hindi naman nagka-come up itong si US President Donald Trump. But I think that yung ating gobyerno ay focused in yung elaborating yung point natin na parang tingnan natin yung consequence or yung effect ng ginagawang gera sa Middle East sa mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas. So, I think yung pagpanawagan naman ay sa dialogue at saka sa restraint ay hindi naman siguro ganun ka-offensive, Kasi yun din naman ang panawagan ng ibang bansa dun sa mga bansang involved dun sa gera sa gitnang silangan, Rafi. At kumusta, Joseph, yung koordinasyon ng Malacanang sa Kongreso sa hinihinging emergency powers para mabawasan yung excise tax? Meron na bang target ito para ma-aksyonan? Kanina, Sunday dito, Rafi, ang sabi ni Yusek Castro ay ang DOE will write to Congress, susulat na, ngayong lunes dyan sa inyo. So, dapat ay magkaroon na ng komunikasyon yung Department of Energy on behalf of the President para ma-formalize yung paghingi ng emergency powers para mabawasan
yung excise tax. We haven't talked to Secretary Garin kung nagawa na yan, but that's a statement of Yusek Claire kanina na DOE will talk kasi parang na-monitor natin na yung sa Kamara, I think, no, sa lower house, naghihintay sila ng formal na request sa Malacanang para maisakatuparan. Bagaman, even before that, ay meron ng mga nakabinbin o naipasa, nakahain ng mga panukalang batas para bigyan ng emergency powers itong si Pangulo. But I think yung letter ay mas mapapabilis yung proseso, Rafi. At bukod sa special plenary session ng UN, Joseph, may mga ibang agenda pa ba ang Pangulo dyan sa Amerika? Meron siyang kakausapin na dalawang business groups. And then aside from that, yung talk nga doon sa 70th session ng Commission on the Status of Women. So yun yung mga aktibidad niya. Walang PhilCom unfortunately kasi mabilis lang yung magiging working visit nitong si Pangulong Marcos dito sa Amerika. Dumating siya ngayon, March 8. Trabaho ng 9, trabaho ng 10, alis ng 10 ng gabi, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.